makaka-appreciate ng pagmamahal na inukol mo kay Darwin. Yun lang. Mula nang ako'y bata, hanggat ngayon ako naging pare, ang ganitong sitwasyon, ang pangyayari na may dalawa kang babaeng ipinipisan sa isang bubong, sa isang bahay, na walang paspas ang kasal, ay isa pong napakapangit at iskandalusong sitwasyon sa buhay ng tao. Sa mata ng Diyos, hindi ka nagiging pugi. Sa mata ng tao ay napakapangit po ang sitwasyon na ito. Ngunit sa ginawa mo ngayong pagpili sa iyong asawa ay nagiging gwapo ka. Sana naman ay itong problema ay matapos na at ang basbas ng kasal ay sana ay sumainyo. Pinarasal ko na sa kung saan na kayo patutungo ay maging matatag kayo sa isa't isa at magmahalan kayo. Salamat po. Salamat po sa ating trio tagapayo. So Darwin, ngayon ba mas malinaw na sa'yo na ang talagang dapat mong piliin at kasamahan ay ang si Mary Jane at ang mga anak mo? Opo. Bakit? Kasi po, may mga anak kaming dalawa. Ayaw ko rin yung mga anak ko, ayaw ko matulad sa akin. Yung pinagdaanan ko ngayon, sa paglaki sa mga anak ko, ganun ang pinagdaanan nila. Ayaw ko. Kaya doon na ako. At siguro tama lang din na masakit man, pero sabi nga ni Ate Julieta ay kaya niyang tanggapin na siya na lang ang lalayo. So, siguro mabuti na makapagpaalam ka na lang ng maayos sa kanya. Para naman sa kay Ebing, mahal na mahal kita, pasensyahan mo na lang ako kasi may obligasyon ako doon sa pamilya ko. Kaya sorry sa lahat. Okay na sa akin yan. Pero sana, magbati ka ng asawa mo, huwag ka nang mangloko. Kasi mahirap manloko. Tulad ngayon, niloko mo ako. Anong naramdaman mo? Nararamdaman ko masakit. Masakit talaga. Pero dahil may anak kami, pasensyahan mo na lang ako sa lahat. Alam mo ba, Darwin, kung gaano kasakit ang pakiramdam na kayong mag-asawa ay nagkakaroon ng ano bang tawag dito? Kayo ay nagtatalik, kayo ay nagmamahalan o kayo ay nagsa-something-something. Pero alam nung babae na ang kanyang mister ay nagloloko. Ang sakit nun. Napakasakit. Hindi mo maipapaliwanag kung gaano kasakit. Ganon ang nararamdaman ni Mary Jane. Ganon ang nararamdaman niya. Hindi mo siguro mauunawaan kung gaano kasakit yon dahil baka pag si Mary Jane ang nanloko sa'yo, baka hindi lang ito ang abutin mo. Naunawaan ko naman po, kaya doon na po ako. Kasi pagkatapos nito, uuwi na lang po kami ng probinsya. Magsama na lang po kami. At siguro si B2 pwedeng maglagay na ng upuan dito sa puti nang sa ganun ay makalipat na si Kuya Darwin at makahingi ng tawad kay Ate Mary Jane ng malapitan. Kasi kailangan maunawaan mo, Kuya Darwin, na pagtatrabahuhan mo ulit yung tiwala na yon na nawala at nasira. Pasensya na po sa pagkukulang ko sa'yo. Kasi hindi ko sinasabi na may babae pala ako. Pasensya Wala na naman ako. talagang lalaki umami na may babae siya. Ikaw naman, Kuya Darwin. Siguro mangako ka na lang na talagang magbabago ka na. Ate Mary Jane, alam kong mahirap, alam kong masakit, pero kung talagang sinasabi mong mahal mo si Kuya Darwin, kailangan mong kalimutan ang lahat ng yon. Kasi kumbaga sa alam naman din niyang meron siyang naging pagkakamali. Kung uulit-ulitin mo lang din, baka naman mamaya, marindi rin tong isa, bumalik naman dito sa isa na laging, or baka hanap pa ng iba. So, nasa sayo din
ang ikakaayos ninyo, ha? So yun ang kailangan ng maraming dasal at talagang maraming tiwala sa Diyos na magbabago at maayos din ang lahat. So good luck sa inyong dalawa at sana, Darwin, tuloy-tuloy na ito. At gaya nga ng sinabi ni Doktora Ate Julieta, hangad namin na makahanap ka ng higit pa kay Kuya Darwin na talaga namang pahahalagahan ka at tatratuhin kang number 1 sa buhay niya. Salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Sabi nga nila, marami ang mga sangkap upang magkaroon ng isang magandang buhay at relasyon. Kasama sa rekado ang pagiging tapat, matiisin, ang tiwala at pagiging maunawain sa lahat ng sitwasyon. Kung makukumpleto ang rekadong ito, abay napakasarap namnamin ang pag-ibig. At ang bonus pa, ang ating mga mahal sa buhay, tulad ng ating pong mga anak, ay titingalain at hahangaan tayo dahil sa mabuting bagay na ating ginagawa. At kung ang mga anak natin ay sasabak na rin sa relasyon, bibit-bitin nila ang mabubuting halimbawa at mga aral na ating natutunan mula sa ating mga karanasan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, binigyan tayo ng isang puso, kaya sana patibukin natin ito sa isang mamahalin lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Dance Squad, salamat din sa inyo. B1 at B2, napagod ba you? Oh, thank you. At sa ating trio, Tagapayo, salamat po sa walang sawang paggabay ninyo sa ating mga bisita at sa ating mga sausawero at sausawera. Thank you din. Higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa at pinapulutan nating lahat ng aral. At sa mga sabik at gustong manood at makisawsaw dito po sa Broadway Studio, lalo na mga balikbayan at mga kapatid nating OFW, ito po ang good news. Abay, tara na at makisawsaw na, makipag-ugnayan lamang po sa aming audience coordinator na si Carlo Dineros sa numerong 0929-711-9959. Muli, mga kasawsawan, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema, abay pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya't kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, baho! Isang taon kang hindi naligo. Umaalingasaw ang away magkapit-bahay. Gaano ka kadalas kung maligo? Twice a week. At least naligo. Dahil si Ate Cristina, mabahong hangin ang dala. Ano yung tsura ko kung para sa'yo? Pero proud na proud pa siya. Nung naligo ako, lahat na yan, na-scrub ko na. At least ako nabuhugas. Meron ba kayong feminine wash? Wala nga eh. So, pag naliligo ako, mainit, pero matagal. Paano pagka meron kang buwanang bisita? Ay, hindi ko talaga kayo. Pati ang mga anak, apektado na. Kamusta ang mga itsura ng mga bata? Ano hindi? Nahawa na rin. Nahawa na rin sa kanya. Maliligo na kaya siya? Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.